Maligayang pagbabalik sa ating asignatura, Politika at Pamamahalang Pilipino o Philippine Politics and Governance. Bilang pagpapatuloy ng Aralin 1, Politika, Pamahalaan at Pamamahala, tatalakayin natin ngayon ang pananaw sa politika at maging ang agham pampolitika upang masistema nating mabigyang kahulugan ang politika. Simulan natin sa pahayag ni Aristotle. Sabi ni Aristotle, man is by nature a political animal. Likas sa tao ang makipag-ugnayan, makibahagi at mabuhay sa loob ng isang pamayanan. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay ng hiwa-hiwalay o hiwalay sa lipunan. Kailangan natin ng iba upang magtulungan, magtakda ng mga tuntunin at bumuo ng organisasyon para mapanatili ang kaayusan at kabutihang panlahat. Sa madaling sabi, tayo ay political animals dahil may natural tayong pangangailangan makisama. Pangalawa, may mga tunggalian tayong kailangan lutasin. At panghuli, kailangan natin ng mga patakaran at pamumuno upang maging maayos ang ating lipunan. Tingnan natin sa pang-araw-araw na konteksto. Kapag ang mga magkapitbahay ay nag-usap tungkol sa curfew, CCTV, o maging mga barangay projects, iyan ay politika. Isa pa, kapag ang mga mag-aaral tulad ninyo ay bumoto ng inyong class officers, iyan ay politika rin. At kahit sa pamilya natin, kapag pinag-uusapan kung paano paghahatian ng gawain, iyan ay maliit na bersyon ng politika. Mula rito, makikita natin na ang politika ay hindi lamang halalan o gawain sa loob ng pamahalaan. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Mula rito, makabubuo tayo ng pangkabuang pananaw sa politika. Ang politika ay isang gawaing nagmumula sa ugnayan ng mga tao, hugis ng tunggalian, kooperasyon at pagbuo ng mga pasyang may bisa sa lahat. Sa ating lipunan, palaging may mga tunggalian tulad ng pagkakaiba ng interes, pagkakaiba ng pananaw at ang pagkakaiba ng pangangailangan. Ginagamit ang politika upang pamahalaan ang pagkakaibang ito. Subalit, hindi lahat ng tunggalian ay nalulutas, kaya hindi perpekto ang sistema ng politika. May mga isyu talagang patuloy na pinagdedebatehan. Kung kaya, sinasabi na ang politika ay anumang anyo ng interaksyong panlipunan na may kinalaman sa sining ng pamamahala o art of government, pampublikong gawain o public affairs, kompromiso at consensus or compromise and consensus, o kapangyarihan at pamamahagi ng resources o sa Ingles na power and the distribution of resources ay maituturing nating politikal. Para mapasimple natin ang definisyon, kapag may usapin ng pamamahala, kapangyarihan, pagdidesisyon at paglalaan ng resources, politika na iyon. At upang mas maunawaan natin, hatiin natin sa 4 na pangunahing pananaw ang nabanggit. Simulan natin sa sining ng pamamahala. Ang politika ay may kinalaman sa estado. Nakatuon ito sa mga taong namumuno at sa makinarya ng pamahalaan. Ito ang pananaw sa politika na nakatuon sa estado at pamahalaan. Paano pinamumunuan ng bansa? Paano gumagana ang mga ahensya? Sino ang gumagawa ng polisiya? Upang mas maunawaan natin ang konseptong ito o pananaw na ito, magkaroon tayo ng ilang mga halimbawa at talakayin natin kung paano ito gumagana o nangyayari. Una, pagbuo ng pambansang budget ng Department of Budget and Management at pag-aproba ng Kongreso. Ang paggawa ng budget ay hindi simpleng math problem, no? Ito ay political dahil una, may pagdidesisyon kung aling sektor ang bibigyan ng mas malaking pondo. Meron din mga negosasyon sa pagitan ng mga ahensya at mambabatas at maging merong implikasyon sa kapangyarihan at prioridad ng gobyerno. Isa pang halimbawa, ang pagpapatupad ng K-12 curriculum. Bagamat edukasyon ng usapin, politikal ang pagpapatupad nito dahil nangangailangan ito ng polisiya, budget at koordinasyon ng iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. At panghuli, bilang halimbawa, ang pag-oorganisa ng mga barangay election. Ipinapakita rito ang buong machinery o makinarya ng gobyerno tulad ng COMELEC, PNP at ang maging mga lokal na pamahalaan na ang bawat desisyon ay mula sa schedule hanggang sa presinto ay bahagi ng sining ng pamamahala.
Tumungo tayo ngayon sa ikalawang pananaw sa politika. Ito ang pampublikong gawain. Ang politika ay ang pagpapatakbo at pagmamalakad ng mga bagay na may kinalaman sa kapakanan ng publiko at sa makatuwid ay ang mga gawaing politikal. Sa pananaw na ito, kapag ang issue ay tungkol sa kapakanan ng publiko, ito ay politikang nakatuon sa pamamalakad ng mga serbisyong panlipunan. So halimbawa natin rito, una, ang traffic management sa EDSA. Ito ay politikal dahil nangangailangan ito ng koordinasyon ng MMDA, LTO, LTFRB at na maging ng mga lokal na pamahalaan. May debate rin kung dapat bang magdagdag ng bus lane, elevated walkway o coding. At maaari rin may epekto sa milyong-milyong tao araw-araw. Ikalawang halimbawa natin ay ang disaster response. Ang relief distribution o evacuation planning ay political din sapagkat kailangan nito ng pamumuno o leadership at maayos na organisasyon. Nagkakaroon din minsan ng issue sa budget at kinakailangan din ng public accountability. At panghuli bilang halimbawa ay ang pagpapatayo ng mga gusali ng gobyerno tulad ng health centers. Political ito sapagkat kailangan ito ng pondo, ng prioritization ng lugar at maging ang pangangasiwa ng lokal na gobyerno o ng LGU. Ikatlong pananaw sa politika ang kompromiso at konsensus. Sinisikap ng politika na resolbahin ang tunggalian sa pamamagitan ng talakayan, kompromiso, pakikipagsundo at konsensus kung saan maabot ang mga tao sa isang pasyang may bisa sa lahat. Sa madaling sabi, ang politika ay paraan ng paglutas ng tunggalian sa pamamagitan ng pag-uusap at pagkakasundo. Hindi laging may nanalo sapagkat madalas ay may kompromiso. Halimbawa rito, sa pananaw na ito ay una ang pagpapasa ng batas sa Kongreso. Hindi basta-basta na ipinapasa ang batas. Kailangan nito ng mga committee hearing, maging pagdidebate, at saka ng mga amendments. Kailangan din dito ang kompromiso sa pamamagitan o sa pagitan ng mga mambabatas. Pangalawa, usaping pangkapayapaan. Halimbawa nito ay ang peace talk sa mga rebelding grupo. Dito makikita ang pagsisikap na lutasin ang armadong tunggalian o armed conflict, maghanap ng win-win situation or win-win solution at magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa lugar kung saan nangyayari ang gulo. At panghuli, ang budget deliberations taon-taon. Ang pag-aaway sa pondo kung para sa edukasyon ba o infrastruktura ay laging politikal. Kung paano nila inaabot ang kompromiso ay malinaw na halimbawa ng politika bilang consensus building. At panghuli, na pananaw ito ang kapangyarihan at pamamahagi ng resources. So sinasabi, ang politika ay kinasasangkutan ng paggamit ng otoridad sa produksyon, pamamahagi at paggamit ng resources. Nilalarawan nito kung sino ang nakatatanggap ng ano at sa mga anong mga kalagayan. Sinasabi rito na ang politika ay tungkol sa sino ang may kapangyarihan, paano ito ginagamit at kung sino ang nakikinabang. So magbigay tayo ng mga halimbawa. Una, pamimigay ng ayuda. Nagiging political ito kapag una, syempre, may favoritism. Pangalawa, hindi malinaw ang naging listahan o nagagamit sa pangangampanya. Ito ay malinaw na usapin ng who gets what. Diba? Pangalawa, pag-aproba o pagtanggi sa malalaking proyekto. Halimbawa nito ay ang reclamation o mining o pagmimina. Political ito dahil una, may implikasyon ito sa ekonomiya. Pangalawa, may epekto ito sa komunidad at maging sa kalikasan. At panghuli, may tunggalian sa interes ng negosyo at maging ng mamamayan. Sa kabuuan, kung mabalikan natin ang pahayag mula kay Aristotle hanggang sa modernong lipunan, ang politika ay hindi lamang usapin ng gobyerno, ito ay bahagi ng bawat interaksyon ng tao. Muli, ito ay sining ng pamamahala, ito ay pampublikong gawain, ito ay proseso ng kompromiso at konsensus, at ito ay pagpapatakbo ng kapangyarihan at resources. At sa lahat ng ito, malinaw ang isang bagay na tayo ay political animal sapagkat likas sa atin ang bumubuo ng pamayanan, magtakda ng mga panuntunan at magdesisyon para sa kabutihang panlahat.
Ngayon naman, tumungo tayo sa agham pampulitika. Ang agham pampulitika ay isa sa pinakamahalagang sangay ng agham panlipunan. Ito ang disiplina na sumusuri sa estado, kapangyarihan, pamamahala at politikal na pag-uugali ng mga tao. Ayon sa mga dalubhasa, ang agham pampulitika ay sistematikong pag-aaral sa estado, kasama ang mahalagang katangian nito. Ang iba't ibang anyo at paraan ng pamamahala, ang istruktura ng pamahalaan, at ang patuloy na pag-unlad ng lipunang politikal. Sa madaling sabi, sinisikap ng agham pampulitika na sagutin ang mga tanong tulad ng paano pinamumunuan ang estado, sino ang may kapangyarihan, bakit sumusunod o lumalaban ang mga mamamayan, at ano ang pinakamabisang paraan ng pamumuno at pamamahala. Upang mas maunawaan natin ang ugat ng konseptong ito, mahalagang tignan kung saan nagmula ang terminong political science. Tingnan natin ang unang salita, polis. Mula sa wikang Griego, ang polis ay nangangahulugang lungsod, estado or city-state. Sa sinaunang Greece o Gresya, ang polis ang nagsilbing sentro ng pamumuhay, batas, politika at kultura. Dito rin unang umusbong ang demokrasya at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Sa kontekstong ito, ang politika ay literal na tumutukoy sa mga usapin ng pamamahala ng komunidad o ng estado. Ang ikalawang salita naman ay scire. Mula sa Latin na ang scire ay nangangahulugang malaman o alamin sa pamamagitan ng pag-aaral. Ito ang pinagmulan ng salitang science na tumutukoy sa sistematikong pag-aaral batay sa ebidensya at pagsusuri. Kaya naman, ang political science ay sistematikong kaalaman tungkol sa pamamahala ng lipunan o estado. Pinagdurugtong nito ang polis o ang estado at scire bilang kaalaman upang bumuo ng agham na nakatuon sa pag-aaral ng kapangyarihan, gobyerno, batas, pamumuno at pakikilahok ng tao. Mahalaga ang agham pampulitika sapagkat tinutulungan tayo nitong maunawaan ang pamahalaan, kung paano ito gumagana at bakit ito nagkakaroon ng problema. Pangalawa, mahalaga ito sapagkat ipinapaliwanag nito ang mga isyong politikal tulad ng halalan, batas, karapatang pantao at relasyon sa ibang bansa. Nagsisilbi rin itong gabay sa paggawa ng mas mabisang mga patakaran para sa mas maayos na lipunan. Higit sa lahat, hinuhubog nito ang mga mamamayang may kritikal na pag-iisip. Hindi basta-basta na naniniwala sa maling impormasyon at aktibong dapat na nakikilahok sa demokrasya. Sa kabuuan, ang agham pampulitika ay agham na sistematikong nag-aaral sa estado, ang anyo nito, tungkulin, kapangyarihan, organisasyon at pag-unlad upang maunawaan kung paano dapat pamunuan at paglingkuran ang tao. Ngayon naman, tumungo tayo sa iba't ibang larangan ng agham pampulitika. Gaya ng nabanggit, ito ang disiplina na nag-aaral sa estado, pamahalaan at politika. Upang mas madali nating maunawaan ang bawat larangan, magbibigay tayo ng mga halimbawa, kaugnay na propesyon at koneksyon sa mga kasalukuyang isyong sosyo-politikal sa Pilipinas at sa mundo. Bilang isang komprehensibong disiplina tungkol sa estado, pamahalaan at politika ang agham pampulitika. Ito ay nahahati sa mga sumusunod na larangan ng pag-aaral. So, meron tayong political theory, public law, government, comparative politics, international relations, public administration, public policy, political dynamics, political economy, legislature, at geopolitics. Unahin natin ang political theory. Ito ang pag-aaral ng mga ideya at doktrina tungkol sa pinagmulan at layunin ng estado. Kung bakit may gobyerno, ano ang just society, dapat bang malaya ang mga mamamayan. Ilan sa mga halimbawang usapin sa larangang ito ay ang debate tungkol sa anti-terrorism law. Dapat bang unahin ng seguridad o kalayaan? Gayun din, halimbawa rin dito ang diskusyon ukol sa charter change. Anong uri ng gobyerno ang pinakamainam? Bigyan natin ng mas malalim na talakay o
description ang unang halimbawa, ang debate tungkol sa anti-terrorism law. Pinag-uusapan dito kung hanggang saan ang karapatang pantao at hanggang saan ang kapangyarihan ng Estado para protektahan ang mamamayan. Dito papasok ang mga teorya ni Hobbes na security first at ni Locke na protect liberties. Kaya malinaw ang ugnayan sa political theory. So ang mga propesyon sa ilalim ng larangan na ito ay ang political theorist, professor o maging policy analyst. Ikalawa naman ang public law o batas pampubliko. Ito ay nakatuon sa mga batas na namamahala sa relasyon ng pamahalaan at ng tao. Halimbawa namang usapin sa ilalim ng larangang ito ay ang pagpapatupad ng Data Privacy Act sa panahon ng digital surveillance. Isa pa, ang mga kasong kinilala ng Korte Suprema tungkol sa election disqualification o paglabag sa karapatang pantao. Bigyan natin ng description ng unang halimbawa. Sa panahon ng social media at AI, mahalagang ayusin kung paano ginagamit ang personal data. Ang Data Privacy Act ay tumutulong pigilan ang pang-aabuso ng gobyerno o pribadong kumpanya na isang malinaw na aplikasyon ng public law sa modernong lipunan. Ang mga propesyon sa ilalim ng larangang ito ay ang pagiging abogado o lawyer, judge, legal researcher at maging human rights advocate. Ikatlo, ang government o pamahalaan. Ito ang pag-aaral sa istruktura, tungkulin at operasyon ng pamahalaan. Halimbawa namang usapin sa ilalim ng larangang ito ay ang paano gumagana ang sangay ehekutibo lalo sa panahon ng national emergencies tulad ng pandemya. Pwede rin pag-usapan dito ang pag-aaral sa local governance gaya ng programa ng LGUs para sa climate resilience. So balikan natin ang unang halimbawa. Pinapakita nito kung paano ginagamit ng pamahalaan ang kapangyarihan at pondo upang protektahan ang mga komunidad mula sa pagbaha, storm surge at heat waves. Ang pinakamahusay na halimbawa rito ay ang paggamit ng government function in action. So mga propesyon sa larangang ito ay ang pagiging government officer, civil servant at maging political aide. Pang-apat, ang comparative politics. Sinusuri ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga sistema ng pamahalaan. Halimbawa namang usapin sa larangang ito ay ang paghahambing ng parliamentary system ng Japan at presidential system ng Pilipinas. Pwede ring itanong paano nagtatagumpay ang anti-corruption model ng Singapore kumpara sa Pilipinas. Balikan natin ang unang nabanggit na halimbawa. Sa Japan, mabilis magpatupad ng pulisiya dahil sa parliamentary setup nito. Sa Pilipinas, mahabang proseso dahil nakahiwalay ang kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatura. Pinapakita ng halimbawa kung paano nakakaapekto ang sistema ng gobyerno sa kakayahang mamahala. Halimbawa ng mga propesyon sa larangang ito ay ang pagiging political researcher, foreign service officer, at magiging akademiko. Panglima naman ay ang international relations o ugnayang pandaigdig. Ito ay pag-aaral ng relasyon ng mga bansa, pandaigdigang organisasyon at ng maging ng foreign policy. Halimbawa namang usapin sa larangang ito ay ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea disputes at ang pakikilahok ng UN o United Nations sa peacekeeping o climate agreements. Bigyan natin ng unang halimbawa. Tinitingnan dito ang claims ng China at Philippines o ng Pilipinas na papel ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at relasyon natin sa US at ASEAN. Isang malinaw na case study kung paano gumagana ang foreign policy at nang maging ng diplomasya o diplomacy. So ang propesyon sa larangang ito ay pagiging diplomat, ambassador, international NGO staff o maging foreign affairs analyst. Pang-anim, ang public administration o pampublikong administrasyon. Nakatutok ito sa aktual na pagpapatakbo ng pamahalaan tulad ng budget, personnel at mga organisasyon. Halimbawa namang usapin sa larangang ito ay ang problema sa red tape at pagpapatupad ng Anti-Red Tape Act o ARTA. Sa panghalimbawa ay ang pag-digitize ng serbisyo tulad ng online NBI clearance at passport system. Tingnan natin ang nabanggit na halimbawa.
Ito ay bahagi ng government modernization. Ang public administration ay sinusuri kung bakit mabagal ang ilang proseso, anong solusyon at paano gagawing efficient ang serbisyo ng mamamayan tulad ng pag-digitize ng mga serbisyo nito. So halimbawa ng mga larangan o halimbawa ng propesyon sa larangang ito ay ang pagiging public administrator, government human resources officer, at maging project manager. Pito, ang public policy o pampublikong patakaran. Ito ay ang pagsusuri at pagbuo ng mga polisiya ng pamahalaan. Halimbawa ng usapin sa larangang ito ay ang review o pagrepaso sa K-12 curriculum. Gayon din ang mga polisiya sa minimum wage o jeepney modernization program. So balikan natin ang unang nabanggit na halimbawa. Sinusuri kung epektibo ang K-12 sapagkat pamamagitan ng sapat ba ang trabaho sa senior high school graduates, may kakulangan ba sa kagamitan at sa maging sa mga guro. Ito mismo ang proseso pinagdaraanan ng policy evaluation. So ang mga larangan ang mga profesyon sa larangang ito ay pagiging policy analyst, program evaluator at maging legislative staff. Pangwalo, ang political dynamics o dynamics ng politika. Pag-aaral ito ng puwersang panlipunan tulad ng partido politikal, media, opinyon ng publiko at ng maging propaganda. Halimbawa namang usapin sa larangang ito ay ang pagiging epektibo ng social media disinformation noong halalan 2022. Paggalaw ng mga pressure groups gaya ng labor unions, environmental groups o transport groups. So balikan natin ang nabanggit na halimbawa. Paano nga ba naapektuhan ng fake news ang pananaw ng mga botante? Paano ginamit ng political campaigns ang algorithm para impluwensyahan ang opinyon ng publiko? Sakop ito ng political dynamics. Ang mga propesyon sa larangang ito ay ang pagiging political strategist, campaign manager, social movement researcher. Pangsyam, ang political economy o pampulitikang ekonomiya. Ito ay nakatuon sa relasyon ng politika at ekonomiya. Halimbawa ng usapin sa larangang ito ay una, ang papel ng gobyerno sa oil price regulation. Pwede rin ang debate tungkol sa foreign investment policies at economic liberalization. So balikan natin ang unang halimbawa. Kapag tumaas ang presyo ng langis, kailangan bang pasukin ng gobyerno ang regulasyon? Paano naapektuhan ang transport sector, negosyo o ordinaryong mamamayan? Dito pumapasok ang political economy. Ang mga propesyon sa larangang ito ay ang mga sumusunod: economic policy researcher or business government consultant. Pangsampu, ang legislature o legislatura. Tinututukan ang paggawa ng batas at politika sa likod nito. So halimbawa ng mga senaryo, pangyayari o usapin sa larangang ito ay paano nabubuo ang national budget. Bakit may mga debate tungkol sa federalismo, reproductive health law o maging sa divorce bill. Dito makikita kung paano tinatalakay ng Kongreso ang alokasyon ng pondo para sa edukasyon, depensa at social welfare. Makikita rin dito ang bargaining, coalition building at political interest. So, ang mga propesyon sa larangang ito ay pagiging legislative staff, Congress researcher, pagiging senator mismo o pwedeng maging kongresista o maging assistant ng mga nabanggit. Sunod, ang geopolitics. Sinusuri ang ugnayan ng kapaligiran, populasyon at yaman sa politika. So mausapin sa larangang ito ay bakit mahalaga ang Pilipinas sa Pacific geopolitics. Paano naapektuhan ng lokasyon ng Middle East ang global oil economy. Balikan natin ang unang nabanggit na halimbawa. Dahil sa pagitan tayo ng China at Pacific powers, nagiging sentro tayo ng military alliances, trade routes, at regional security. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Pilipinas sa geopolitics. So mga propesyon sa larangang ito ay pagiging geopolitical analyst, military strategist, at environmental policy plan. Sunod, ang law o batas. Pangunahing tuntunin nagtatakda ng asal at proteksyon sa lipunan. So nakapaloob dito ang paglikha ng mga ordinansa para sa waste management ng mga LGU, maging ang pagpapasa ng batas kontra online scams at cybercrime. So balikan natin ang unang halimbawa.
Ang simpleng no littering ordinance ay bahagi ng law o ng batas na nagtatakda ng tamang asal para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan. Pinapakita nito ang gampanin ng batas sa araw-araw. So ang mga propesyon sa larangang ito ay pagiging abogado o lawyer, paralegal o maging public prosecutor. At panghuli, ang political methodology. Ito ang paglalapat ng siyentipikong metodo sa pananaliksik sa politika. Halimbawa, ang paggamit ng surveys para sukatin ng public trust rating. Isa pa ay ang paggamit ng data analytics sa pag-aaral ng botohan. Balikan natin ang unang halimbawa. Paano kaya sinusuri ng Pulse Asia o ng SWS ang opinyon ng publiko? Sila ay gumagamit ng political methodology tulad ng sampling, questionnaires, at maging estadistika o statistics. Kaya mahalaga ito sa pag-intindi ng political behavior. So ang mga larangan o ang mga propesyon sa larangan ito ay pagiging statistician, social scientist o kaya research consultant. At iyan ang iba't ibang larangan na nakapaloob sa agahampang politika o political science. Makikita natin na malawak ang disiplina at konektado sa mga pang-araw-araw nating nararanasan bilang mamamayan. Dito nagwawakas ang ating aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig.